Alam mo kung bakit nila gusto ma-impeach si PBBM? Ha? Kasi apektado na yung mga negosyo. Mga kontraktor eh. Apektado na yung mga bulsa. Hindi makaporma kay BBM eh. Kahit kaibigan, kahit kaalyado, di ba? Kahit malapit, basta may ebidensya, bunilyaso talaga. Yan ang sa tingin ko pinakadahilan nila kaya gusto nilang ma-impeach si PBBM kasi marami nang naapektuhan sa kanila. Alam mo pre, si Chavit Singson ang magdiriwang nito once na mabasura itong dalawang first to impeachment case. Alam mo sasabihin niya, narrative yan nila Chavit Singson, kasi wala naman talagang substance yung nauna eh. Yan ang mga linyahan ng mga DDS eh. Yung may substance yung pangatlo, pero hindi kasi tinanggap ng Secretary General. Kung may substance yun, bakit hindi nga pinansin ni Marcoleta, hindi man lang in-endorse? Yan ang narrative na nila. Kasi magtataka kayo si Marcoleta, ano na yan? DDS yan, di ba? Correct. Sa Solid Duterte yan. Bakit hindi niya in-endorso yung impeachment na hinain nila? Yung anak na Marcoleta, hindi si Rodante Hindi si Rodante, Marcoleta. yung congressman na Marcoleta, bakit hindi in-endorso yung impeachment na hinain nila Chavit Singson? Kaya hindi umusad eh, no? Oo, di ba? Kasi Hindi alam, sa tingin ko alam na niya na walang silbi. Tapos meron maingay na abogado. Attorney Respicio ba yun? Mark, Attorney Respicio ba yun? Yung maingay na abogado na akala mo napakagaling. Ito raw yung may substance. Hindi tinanggap. Pag napahiya yung mga yan, pag nabasura yan, mas lalong mapapahiya yung mga D-list na yan na pinapalabas nila na yung may substance daw yung impeachment case nila. Pare-parehas lang naman. Paano nga magkakaroon substance? Pambato nila ro si Saldico. Tsaka si Toby Chanko. Oo, paano maging substance, di ba? Kakopi panalista. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Iba na. Parang nag-iiba na ng linyahan itong si Toby Chanko kasi alam naman natin malapit to sa Pangulo. Pero parang ngayon napapansin ng mga kababayan natin na parang nag-iiba na ng ihip ng hangin. Tingnan natin kung paano magde-develop yung kwento niya. Titingnan natin, di ba? Siyempre, panahon lamang ang makakapag-adya ng lahat. Palirista, balikan ko yung punto mo, hindi pumirma si Marcoleta. Tatlo ang Duterte na congressman. Bakit hindi rin pumirma ng isa doon sa tatlong Duterte, di ba? So, Tinatamad. Baka lagi absent. Hindi. Assuming lagi silang absent, kung talagang nakikita nila na may basihan ang impeachment complaints laban sa Pangulo, isa sa mga Duterte pwede pumirma dyan. Bakit hindi pumipirma? Kasi hindi pumipirma dahil alam nilang magmumukha lang silang tangat bobo dahil walang kabase-basihan ang kanilang sinasabi sa kanilang impeachment complaint. Total. May impeachment na dyan. Bakit din hindi pinirmahan ni Kiko? Di ba? Kasi suspendido pa. Baka masususpindi pa ng lifetime si Kiko. Sino pa ba? Sino pa ba mga DDS representatives, no? Ang nakakatawa dyan, mahilig lang talaga. Ang nakakatawa dyan, mahilig lang talaga sila sa sa drama, mahilig lang sila sa pa-press code, no? Yung mga big words, yung mga sound bites na binabanggit ni Mike Defensor sa ni Chavit Singson. Puro ganun lang, puro forma talaga. Wala namang sustansya. Alam mo kaya nag-iingay na yung mga yan, lalo na si Mike Defensor, tingin ko lang kasi malapit na eleksyon. Hindi parang tumigil si Mike Defensor. Parang tumigil. Kailan lang tumigil? Kailan lang nag-iingay Hindi kasi nabulgar siya dyan yung quarrying niya dyan sa Rodriguez Rizal. Isang dahilan ng pagbaha. Nung nabulgar sa media, parang tumigil na siya ngayon. Tapos may mga balita pa na iniwan niya si Chavit Singson sa ere. Ayun lang. Hindi na niya nasasamahan sa pagsasampa ng impeachment case. Yun lang. Kasi alam niya, nasisilip siya. Siguro nabatukan.